Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, kumusta rin sa mga nanonood natin online sa umagang ito? Kumusta po kayo? Nawa pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. So, gusto ko pong batiin natin ang ating mga kapatiran sa tabi natin ng mapagpalang umaga, kapatid. Batiin mo ang katabi mo, kapatid. So, nakakatuwang pagmasdan itong mga kapatiran na nagbabatian. So, para sa akin, tayo po ay nagre-release ng blessing sa ating mga kapatiran. Yung tipong alam mo sa sarili mo na sa umagang ito, makakatanggap ka ng bagong pagpapala. Di ba? Pero bago natin ipagpatuloy ang lahat, mag-pray muna tayo. Pag-pray niyo ako kasi medyo may ubo. Sana maski mag-ubo pagkatapos na yung wali, okay lang. So, let's pray. Father God, we praise you, we thank you for today. We are here today, Father God, to worship you in spirit and in truth. And Father, before anything else, please forgive us our sins, O Lord, and cleanse us from all unrighteousness. Lord, whatever you want us to learn from you today through your word, Father God, help us to understand whatever things you want us to learn from you. And even, Father God, let your Holy Spirit anoint us, especially for me, Father God, as I send forth your word to your people, Father. Tulungan mo kami na maintindihan ang iyong mga salita, O Diyos. Salamat at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko na po babasahin itong scripture natin kasi nabasa naman na ni Pastor Apple kanina. So, jump po tayo sa intro. Sa intro, sige pa. Sa intro, may isang kwento tungkol sa dalawang empleyado na nakatanggap ng kanilang mga bonus. Itong isa, ginamit kaagad yung bonus niya, nagpakasasa. Bumili ng kanyang mga gustong bilhin, mga gamit, katulad ng gadget, mga bagay-bagay. Sinunod niya yung kanyang luho. Ito naman isa, masaya din siya. Nagtabi po siya para sa kanyang pamilya, tumulong na rin sa mga nangangailangan at nagbigay din sa church para sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, life is not measured by how much we keep, but how much we invest in God's kingdom. So life is not measured by how much we keep, but how much we invest in God's kingdom. So, ang tanong natin ngayon ay bakit kailangan natin magbigay at bakit kailangan din natin mag-participate? Kasi ang mindset ng tao ngayon, mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ito, lahat ng mga bilihin, mahal na lahat. Ang sahod natin hindi na humagkasya sa budget. Marami ng pangangailangan na hindi na natin nabibili. So, bakit ako magbibigay? Minsan ganun ang nasa isip natin. Bakit ako magpa-participate? Kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko ang oras ko para magtrabaho, para makaipon na para sa pamilya ko. So, yun po yung mindset ng mga iba na mga tao. So, sa 2 Corinthians chapter 9, si Paul, nakita natin dito, nagtuturo sa mga tungkol sa pagbibigay dito sa mga Corinthian believers. Ngunit, higit pa ito sa pera, yung pagtuturo niya tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa isang pusong nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos at handang makibahagi sa kanyang gawain. So, actually, nakatingin ang Diyos sa kondisyon ng ating mga puso. Tignan natin kung ano ang sinasabi ni Paul
kung paano na in-encourage yung mga Corinthian believers. Dito may 3 principles po tayo. At ang number 1 principle is giving is worship. Bakit kailangan natin magbigay? So giving is worship. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, it says here, each of you should give what he has decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. So kapag magbibigay daw tayo, sabi ni Paul sa Corinthian believers, magbigay daw tayo kung ano yung desisyon ng puso natin. Hindi yung reluctant or under compulsion. So ano ba ang ibig sabihin ng reluctant? Parang mabigat sa puso. Kung sa Tagalog pa, mabigat sa puso mo. O nagdadalawang isip. Katulad halimbawa kung kapos ka sa budget, marami kang iniisip na bayarin, plus pa yung mga pagkakagastusan na sa araw-araw, mga bibilhin, mga pang-araw-araw natin pangangailangan, parang kapos talaga. So, yun, reluctant ho tayong magbigay. Tingnan natin yung illustration ng tao sa reluctant at hindi, yung hindi reluctant. So, reluctant at hindi reluctant. Yung reluctant po, makita natin dito sa rich young ruler sa Matthew chapter 19 verse 21 to 22, Jesus says, if you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Nakikita natin dito dito kasi sa preceding verse nito, yung pagtatagpo ng rich young ruler at saka ni Jesus, makikita dito na lumapit yung rich young ruler kay Jesus at tinanong kung ano yung gagawin niya para ma-inherit niya yung eternal life. Ang sabi ni Jesus, keep the commandments. Lahat ng yun, nagawa ko na. Parang pinagyabang pa, nagawa daw niya yung commandments. You do not murder, or you do not commit adultery, nagawa ko na yun, sabi niya. So, ano pa ang dapat kong gawin para makapunta nga ako maka-inherit ako ng eternal life, sabi niya. Ito na, sa verse 21, Jesus answered, if you want to be perfect, go sell your possession and give it to the poor. And you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Sabi ni Jesus sa kanya. Nung narinig ng rich young man itong sinabi ni Jesus, he went away sad because he had great wealth. So, ang hirap para sa kanya kasi ayaw niyang magbigay, ayaw niyang bawasan ang kanyang kayamanan. Reluctant siya. Ito po yung reluctant. So mas binigyan niya yung halaga ang kanyang kayamanan kaysa yung inaalok ni Jesus na eternal life, na kung ibebenta niya yung kanyang possessions, mga kayamanan, at itulong sa mga mahihirap, nag-i-invest siya ng eternal life na hindi po mawawala yun sa kanya yun, makakapunta siya sa langit. Pero anong ginawa niya? Malungkot siya umalis. Yun ho yung reluctant. Punta naman tayo sa generous giver. Dito sa John 12, basahin natin sa verse 3, then Mary took about a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of perfume. So dito, kung makita natin sa dinner time na ito ng isang bahay,
si Mary, makita niya si Jesus, tumakbo siya, dala-dala ang jar na puno ng expensive na oil. So dito, binuhos niya yung oil sa paa ni Jesus. Binuhos niya yung oil at hinugasan niya yung paa ni Jesus gamit ang kanyang mahabang buhok. So kung makita natin si Mary, ito ay pagpapakita ng kanyang surrendered heart. Surrendered heart o kanyang pag-worship sa Panginoon sa ginawa niya. So, yung willingness niya na ibuhos yung perfume sa paa ni Jesus, and accordingly sa halaga ng perfume na ito ay isang buong taon ng halaga niya sa sahod nung panahon nila na yon, sa halaga ng perfume na yon. Pero hindi niya inalintanan yung presyo o yung halaga ng perfume na yon nung makita niya si Jesus. Ginamit niya panghugas sa paa ni Jesus. So, ito po yung pagpapakita ng generous giver ng isang babae sa story. So, nakita natin yung overflowing ng kanyang pasasalamat at pagsamba. Kaya, para sa kanya, hindi mahalaga yung worth ng perfume na ito. Dito naman sa pressured giver, ano naman yung under compulsion? Under compulsion. Ang sa Tagalog pa nito, yung napipilitan o labag sa kalooban. Dito makita natin yung mag-asawang Ananias at Sapphira. Sino sa inyo ang nakaremember na itong istorya ng mag-asawa na ito? Sino sa inyo? So, sila yung halimbawa ng pressured giver. Kung makikita natin, dito sa church nila, ang mga church members, masaya silang nagsishare. Tignan natin, basahin natin yung verse 32. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. So that there were no needy person among them, for from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales. So, nung makita ni Ananias at Sapphira itong mga church members na kasama nila, there was something in their heart na nag-push sa kanila na magbenta rin para may maibigay sila. So dito, makita natin yung pressure sa kanilang, kaya binenta nila, napagpasya nila mag-asawa, ibenta yung parte ng possession nila at yung napagbentahan, ibibigay sa church. Dito, nakita natin na hindi galing sa puso yung pagbibigay nila sa church, kundi dahil nakita nila yung kasama nila mga nasa church members na nagbibigayan, nagbenta rin sila. So, ibig sabihin, napilitan sila. Na-pressure sila. So, actually, sa story ni Ananias and Sapphira, may pressure sa kanilang mag-asawa nang makita ang mga kasama nila sa verse 32. So, eto na po. They were one in their heart, mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Kaya si Ananias at ang kanyang asawa ay nagbenta ng kapiraso. So, pero, makita natin in Acts 5:2 na nagtago ng pinagbentahan itong dalawa at dinala yung natira sa apostles. So, ito po yung story ng mag-asawa na pressured giver. So, nagbigay sila dahil pressured sila, nagbenta sila ng kanyang mga ari-arian. So, ito yung pressured giver. Sa cheerful giver naman, makita natin yung story ng widow. So, sabi kasi dito, God loves a cheerful giver. So, itong poor widow, out of her poverty, ibinigay niya yung dadalawang natitirang coins sa kanyang bulsa.
Ito, nakita ni Jesus kung paano niya ibigay yung 2 coin sa kanyang bulsa. So, kaya, nakita ni Jesus itong heart ng poor widow na totoo magbigay kaysa itong mga mayayaman na nagbigay. So, dahil lahat kung ano man yung natitira sa kanya, ibinigay. So, hindi sinabi ni Paul na nagbigay dahil napipilitan, hindi dahil may pressure, hindi rin sinabi ni Paul dahil nagbigay dahil may nakakakita, kundi nagbigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Giving is an act of worship. Hindi sa kung magkano ang ibinigay mo, kundi ano ang kondisyon ng ating puso. So yun ang number 1 point natin. Giving is worship. Number 2, giving is sharing. So 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ano ibig sabihin nitong you will abound in every good work? Tayo ay binibless ng Panginoon actually para maging blessing din sa ibang tao. Ang giving ay hindi lang form of worship, kundi form of service din para sa iba. Ito isang illustration nitong channel of blessing at sa reservoir. Ano bang magandang pronunciation? Reservoir. Reservoir. Ang isang water reservoir ay isang body of water na naiipon or naiimbak sa isang lugar. So ito yung reservoir, naiipon o naiimbak sa isang lugar. Kung sa atin pa ay nagre-receive lang tayo ng blessing ng Panginoon at hindi natin handang i-share sa iba. Nagre-receive lang. Ang isang water channel naman ay isang uri ng daanan o daluyan ng tubig na mag-supply sa iba't ibang lugar. Yun yung water channel. Kung sa atin naman ay tayo ang maging daluyan ng blessing na maging nagaling sa Panginoon, both materially and spiritually. Yung cheerfulness or joy na experience natin ay pagbibigay at dadaloy din sa ibang tao na mayroon tayong nararamdaman na kagalakan sa ating puso. Dadaloy lang yon. Katulad halimbawa sa aking pag-work sa DOH, I consider that a blessing na naka-work ako doon. So as part sa work ko na tinanggap, kasama ko ang kaibigan ko dyan, si Larry. Tinanggap namin yung pag-garden. So, kwan lang yun, parang extension lang yun ng trabaho namin kasi wala man maraming trabaho. So, sa garden namin, meron kasing nag-support sa amin, magbigay ng mga lupa, mga itanim, na mga seeds galing sa agriculture. So, kami lang yung taga-pamahala, taga-alaga ng mga tanim namin. So, ito, maraming bunga. Ampalaya, talong, mag-harvest ng petchay, kangkong, ganyan. Ito, binibigay lahat namin sa mga empleyado kung sino yung gusto. Kung minsan naman, ibigay ko lahat sa pinaka-boss namin sa isang department na siya yung nagpapatanim sa amin. Dok, ito na ho yung mga harvest natin. O sige lang sir, salamat. Ilagay lang natin dyan at ako ang mag-distribute mamaya sa mga offices dyan sa loob. Yung ganun ba? Yung masaya ako na nakikita ko na yung blessings na binibigay ng Panginoon dahil maraming harvest, sineshare din sa iba. So kung minsan, direct na yung mga employee na magpunta sa akin, sir, pwedeng humingi ng ganito? Pwedeng humingi ng bunga ng ganito? Sige lang ma'am, kuha lang.
So, yun ba, yung once na kuan, ma-feel mo talaga sa heart mo na masaya ka na nagbibigay. So, yun ho yung blessing na tanggap ko sa Panginoon na share din ho sa iba. So, the earth is the Lord's and everything in it. Sabi ng Psalm 24:1. Hindi po tayo ang owners actually. Tayo ay stewards lamang o tagapangasiwa. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay channel of blessing or reservoir of blessing? Ako ba ay isang channel of blessing or reservoir of blessing? Third point natin, giving is advancing God's kingdom. 2 Corinthians chapter 9 verse 13 says, because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. So, ang pagbibigay ay hindi lang worship sa Panginoon or service para sa iba. Ito rin ay paraan para maipalaganap natin ang pagmamahal ng Panginoon. At ang dahilan kung bakit lumalawak ng gawain ng Diyos. Lumalawak yung gawain ng Diyos. At kapag tayo ay nagbibigay, may mga missionaries na naaabot ang mga tao. Kapag tayo ay nagbibigay, may churches din na naitatayo. Di ba? At may mga batang natuturuan din. Kapag tayo ay magbibigay, may pamilya rin na natutulungan. May kaluluwa na naliligtas. So, lahat ng ito ay bunga ng mga taong handang mag-invest sa kingdom. Parang sa pagtatanim, ang farmer ay hindi nanghihinayang na iso yung binhi. Hindi siya nanghihinayang. Alam niya na kung itatago lang niya yung seed, wala yung aanihin. So, kailangan niyang itanim ito at dadami yung bunga para may ma-share siya. Ganun din po yung generosity natin. Ang ibinibigay ng Diyos ay hindi nawawala. Nagiging eternal investment po ito. So, what we keep eventually leaves us. What we invest for God lasts forever. So, kung ano yung tinatago natin, mawawala lang sa atin yan. And what we invest for God will last forever. So, recap po tayo, recap. Why do we give? Bakit po ini-encourage na magbigay? Bakit po tayo ni-encourage na magbigay? Dito, giving is worship. Number 2, giving is sharing. And number 3, giving is advancing God's kingdom. So, hindi mahalaga sa Diyos ang ating pera o material na ari-arian. Ang gusto ng Panginoon ay ang pagbabago, ang pag-aalay ng ating puso. Kapag ang puso natin ay nakalaan sa Kanya, natural na ibibigay din natin ang lahat para sa Kanyang kalwalhatian. Kaya ihinto na natin yung tignan ang pagiging steward bilang isang pasanin. Hinto na natin yung pagbibigay bilang steward, bilang isang pasanin. Tingnan natin ito bilang isang pribilehyo, pagkatiwala sa atin ng Diyos ang ating kayamanan upang maka-invest tayo ng mga bagay na magpakailanman. Ipagkaloob natin ang ating mga sarili upang i-invest sa karyaan ng Diyos simula ngayon.
At sa huli, hindi niya tayo tatanungin kung gaano tayo kayaman, kundi ang itatanong niya sa atin ay, naging tapat ka ba sa mga ipinagkatiwala ko sa iyo? Wow, ano kayang isasagot natin kapag tinanong tayo ng Diyos, naging tapat ka ba sa mga pinagkatiwala sa atin? Kaya mga kapatid, let us invest not in earthly success, but in God's eternal kingdom. Let's invest in God's eternal kingdom. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat sa lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat sa aming buhay, oras, talent, at mga pagpapala. Patawarin mo rin kami sa mga pagkakataong naging makasarili kami sa paggamit ng mga ito. Turuan mo kaming maging mabubuting katiwala at maging masayang tagapagbigay. Naway gamitin namin ang aming kayamanan upang lumago ang iyong kaharian at mas marami pang makakilala kay Kristo. Bigyan mo kami ng pusong mapagbigay at mapaglingkod sa lahat ng aming mga ginagawa. Ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So, good morning sa lahat.